Nagke-crave ka ba sa donuts pero walang time bumili pero may harina ka sa kusina nyo? Halika at matutong gumawa ng fried donuts or bicho-bicho gamit lamang ang ilang sangkap. Kailangan lang natin ng isang egg para sa ating fried donuts at ibit lang ito. Kung marami ang inyong gagawin pwede nyong doblehin ang dami ng mga sangkap. Sunod ay ibuhos na ang 1 cup ng milk, then gumamit ako rito ng evaporated milk, kung wala naman pwede rin naman ang fresh milk in any brand. Ilagay na rin ang 1/8 teaspoon ng baking powder. 2 tablespoon ng yeast or levadura. 1/8 na teaspoon ng asin. Naglagay na rin pala ako rito ng 3 tablespoon ng asukal. Nasa inyo naman if di prefer ang sugar, pwedeng skip yung part na ito. I-mix lang ito ng maigi upang ma-dissolve ang mga sangkap nito katulad ng yeast at asukal. Maglalagay lamang ako rito ng 3 cup ng all-purpose flour or cake flour. Maaari naman gumamit ng ibang klase ng harina, depende na rin sa inyo. Haluin lang ito ng maigi hanggang ma-achieve natin ang tinatawag na soft dough. Kapag medyo okay na ito at wala nang yung mga dry ingredients, maaari na rin tayo maglagay rito ng 1/4 stick of butter or mantikilya. E-mix lang ito ng maigi hanggang sa ang butter or mantikilya ay tuluyan ng humalo sa ating dough. E-mix lang ito ulit. Sa puntong ito gumamit na ako rito ng kamay at nagsuot na rin ako rito ng plastic gloves, pero kung meron naman kayong electric mixer sa pagmix ng dough is much better. Since okay na ang ating dough, ilalagay ko na rin ito sa baking mat upang madali lang itong masahin. Masahin lang ito ng 15 minutes hanggang sa maging smooth ang texture nito. Matapos ang 15 minutes na pagmamasa, kortihin lang ito ng pabilong. E-grease lang ang bowl na paglalagyan natin ng finished dough. Kinamay ko na lang ito, pero kung may sprayer ka much better, or maaring gumamit rin ng brush rito. E-rest lang ito ng 10 minutes at takpan lang ito gamit ang kitchen towel. Matapos ang 10 minutes, dummable na ang volume nito. E-punch lang ito upang matanggal ang air bubbles nito. Ibalik ulit sa baking mat. Naglagay lang ako rito ng butas sa gitna, hinulma ko ito na parang donut bago ko ito hiwain. Sa puntong ito hiniwa ko na ito sa dalawa at para pantay ito. Maaari na itong e-cut ayon sa prefer nyong laki ng donuts, pero kung may digital way kayo much better. Sa puntong ito ihuhulma ko ito ng pa-circle isa-isa upang mamaya bago natin lagyan ng butas ito sa gitna. Gawin lang ang ganitong proseso sa lahat ng batch ng dough. Nakagawa lamang ako ng 14 na pieces na donuts sa 3 cups ng harina. Ngayon ay nilalagyan ko na ng butas ang gitna nito gamit lamang ang maliit na cookie cutter, pero kung meron naman kayong nostril ng piping bag pwede naman. Gawin lang ang ganitong proseso sa paglalagay ng butas, pero pag may mas bright ideya kayo much better. Kung nakaabot kayo sa part ng video ko na ito, if nagustuhan nyo ba ang recipe ko na ito, and please comment if taga saan kayo. Salamat po. Muli takpan ito ng kitchen towel at e-rest lang ng 10 minutes bago ito isalang sa mainit na mantika. Nagpapainit na pala ako rito ng mantika. Maaari nang ilagay ang donut, lutuin lamang ito hanggang sa mag-golden brown. Kung nagustuhan nyo ang content ko, please share my video upang magpalaganap ng good vibes sa iba. Maaari nang baligtarin ito upang maluto rin ang kabilang parte nito. Sa puntong ito pwede na itong hanguin at iset aside bago ito i-coat ng asukal. I-coat lang ito ng asukal.
Pero kung meron naman kayong powdered sugar pwede rin naman. For diabetic pwede naman na din na ito i-coat ng asukal or lagyan ng sugar ang donut dough. Maaari na itong enjoyin kasama ng mainit na kape. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates to my YouTube channel. Thanks!